Mga kababayan, ha? Dito na, umpisahan na natin agad, mga kababayan. Yussi Claire Castro, no? Binanatan si Chavit at si Harry Roque. Nako po, mga kababayan. Yung tirada ni Chavit, may pa-preskon pa. Oo, nagpatawag pa ng media, naghamon pa ng naghamon pa ng debate kay PBBM. Pero si Yussi Claire Castro, isa lang ang sinabi. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Ano ba yung sabi ni Yussi Claire Castro? Pakinggan nyo mga kababayan. Ito na po, may ads na. Alibaba.com, world-leading B2B e-commerce market. Hindi pinalampas ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagkakataon para buweltahan ng mga umano'y land grabber. Ang kanyang puntirya, mga kaalyado ng mga Duterte. Ayan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Mga land grabber. Tila may pasaring ang Malacanang sa mga kaalyado ni former President Rodrigo Duterte, sina former Ilocos Sur Governor Chavit Singson at presidential spokesperson Harry Roque pagdating sa usapin ng land grabbing. Sa press conference ng Departments of Agriculture at Agrarian Nanay Reform Minda, kanina, hello po. tinanong ni Palace Press Officer Claire Castro ang DAR kung namomonitor ba ang pang-aabuso sa mga magsasaka at pangangagaw ng lupa, gaya ng sitwasyon sa Bataan. At in fact, hindi lang po dito sa Bataan, may mga iba pa pong malalaki talagang like Ilocos Sur. At iba pa pong mga lugar without mentioning kung ano pong particular na lugar. Noong Disyembre, inakusahan si Roque ng land grabbing sa Diba? Ang sabi ng DAR, hindi lang daw sa Bataan ang may land grabbing. Sabi naman ni Yussi Claire Castro, like Ilocos Sur? Kaya natawa yung taga-DAR. Which is totoo naman talaga. Alam nyo, wala namang sinabi na pangalan si Yussi Claire Castro. Nasa media na yan, nasa vlogger na yan kung lalagyan nila ng pangalan. Kasi actually mga kababayan, rinig nyo naman po, nagtatanong po yung tao, nagtatanong po yung ale. Ang sabi nga ng taga-DAR, marami daw po, alam na lang po daw natin kung saan lalapit kapag may issue ka sa inaagawan ka ng lupa, di ba? Or nabudol ka, na-scam ka, or kinuha yung pagmamayari sa'yo, pwede kayong lumapit sa DAR, sa Department of Agrarian Reform. Ngayon, sabi naman ni Yussi Claire Castro, sabi kasi ng DAR na actually marami pong naagawan ng lupa, not only for Bataan. But sabi naman ni Yussi Claire Castro, Ilocos Sur? Diba? Di nakasalanan yun ni Yussi Claire Castro kung sino. Kasi wala naman siyang nilagay na pangalan dun Nagtatanong lang naman siya na Ilocos Sur. Ayan ito, pakinggan nyo. pang-aabuso sa mga magsasaka at pangangagaw ng lupa, gaya ng sitwasyon sa Bataan. At in fact, hindi lang po dito sa Bataan, may mga iba pa pong malalaki talagang like Ilocos Sur. At iba pa pong mga lugar without mentioning kung ano pong particular na lugar. Diba? Noong Disyembre, inakusahan si Roque ng land grabbing sa pamamagitan umano ng Biancam Holdings Corporation at First Bataan Mariveles Holding Corporation, kung saan 75 pamilya ang ninakawan umano ng lupa. Tama. Tinawag naman itong recycled accusation ni Roque. Bukod sa wala raw itong basihan, pag-atake lang daw ito ng kampo ng umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte na si Rabil Madriaga. Aaray na naman si Chavit niyan, mga kababayan. Sasabihin na naman niya, alam mo girl, itong aso ng Malacanang tahol ng tahol. Ano, Chavit, masakit? Alam mo girl, ito girl, alam mo ba kaka-aso girl, pag pinakain mo yan girl, ipagtanggol ka yan girl. At sabihin na naman niya, alam mo girl, tumahol na naman yung aso girl. Sabihin niya yan. Sasagot naman si Yussi Claire Castro, malamang, sino bang hindi tatahol? Merong magnanakaw dumaan. Di ba? Alam mo girl, siyempre girl, pag pinakain mo yan girl, tatahol yan girl. Tapos sasagot yan si Yussi Claire, siyempre, kung ikaw ba naman may magnanakaw na dumaan, di ba? Tapos ikaw aso ka, malamang tatahulan mo talaga. Tignan nyo mga kababayan, pero hindi ko naman sinabi na sabihin ni Yussi Claire na aso siya.
Kaya syempre hindi naman yan ibababa ni Yussi Claire yung label niya, tawagin niya sarili niya na aso. Pero syempre, alam naman natin at gets naman natin kung anong ibig sabihin ni Chavit na aso daw na tahol ng tahol kasi daw napakain or nabayaran. 'Di ba? Syempre, kung ako si Yussi Claire, syempre tinawag ako aso. Syempre kung ikaw ba naman, 'di ba? Kapag merong strangers, merong magnanakaw, 'di ba? Merong akyat bahay, may land grabber. Siyempre kung ikaw aso, anong gagawin mo? Siyempre tatahulan mo, kakagatin mo pa nga kung maaari eh, di ba? Tingnan niyo pag na-real talk yan. Siyempre isa lang sabihin ni Yussi Claire, di ba tahol ako ng tahol, sabi mo? Ngayon, tingnan mo, tinahulan kita kasi siyempre, kung meron pang magnanakaw, di ba? May akyat bahay. So anong gagawin ng aso? Kung hindi tatahol yan, hahabulin ka. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Di ba? Alam niyo, minsan, mga DDS, huwag kayong magbansag kasi ng pangalan kasi nga, minsan bumabalik sa inyo nare-real to kayo Si former Governor Singson naman, kinasuhan ng plunder noong Oktubre, kaugnay ng nasa 150 million peso allegedly defrauded property na ayon sa complainants ay nasa 50 million pesos lang talaga ang orihinal na halaga. Diba? Pahabol ni Jose Castro na itanong niya lang ito para alam daw ng publiko kung saan lalapit sakaling gipitin ng ibang tao ang kanilang mga lupain. Para yung ibang mga farmers ay hindi naman mawala ng pag-asa dahil merong tamang ahensya na dapat puntahan at hindi naman po bingi sa kanilang mga hinain. Ayon naman sa DAR, maaaring lumapit ang mga magsasaka sa Bureau of Land Acquisition Division para sa mga kaso ng land grabbing. Matatanda ang binitawan na ni Singson ang Pangulo pagkatapos ng eleksyon at isinapubliko ang kanyang pagsuporta kay VP Sara na presidential bet niya raw kung papipiliin siya ng kandidato para sa 2028. Para sa agenda, Ivy Reyes, Luginar G. Channel. Diba? Kita nyo mga kababayan, na real talk si Chavit. Ayan. Alam nyo, sa totoo lang, kung gusto nyo talaga na hindi kayo ma-involve, hindi kayo magkaroon ng problema, kasi may kasabihan naman tayo mga kababayan na hindi naman problema ang gumagawa ng tao. Tao ang gumagawa ng problema. So ngayon kasi mga kababayan, ang akala ni Chavit, no, na porket may pera siya, nagpa-press con siya, ganyan, may mga media na bumubuntot sa kanya, ay tama siya, malakas na siya. Pero sa totoo lang mga kababayan, kung yung kaso ni Chavit ngayon, dalawa, yung dredging, yung black sand mining, at saka yung overpriced na property, na plunder, dalawa na magiging kaso niya dyan. Kay Chavit, tapos meron pa siyang sedition, no? Yung paghihimok, no? Or pananawagan na isang malawakang rally laban sa presidente. At yung press con niya na sinabihan niya na dapat sumuko na si PBBM kasi mastermind dito sa korupsyon. Naku mga kababayan, sedition yun, no? Inciting to sedition yun, no? Ang mangyayari doon, makukulong talaga siya dyan. Ngayon mga kababayan, may tanong ko lang, yun bang bilyones niya, kaya ba niya na iligtas siya at hindi siya makulong yan? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kahit sabihin mong matanda, no? Ang idadahilan nila niyan, tignan nyo, ang idahilan ni Chavit yan, matanda na siya. Hindi na siya pwedeng ikulong. Bakit nung sa panahon ni Digong, yung matanda na nagnakaw ng mangga? Diba? Bakit yung sa panahon ni Digong, yung matanda na tawag doon, may ginawa, kinulong? Diba? Sabi nga, may sinabi nga si Bungo na, matanda na si Tatay Digong, dapat na exempted na yan, magpahinga na lang yan kasi malapit na. Pero yung matanda sa panahon ni Digong, kung naalala ninyo, ilang taon na yun, 80 anyos, kinulong nila. 'Di ba? Kasi nakagawa na may ninakaw. Basta ang ninakaw nun, mangga yata, sa Isabela. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, masakit talaga. Kaya ang dapat gawin ni Chavit, matanda na siya eh. Dapat na lang to eh, namimingwit, 'di ba? Nag-aalaga ng biik, nag-aalaga ng manok, or else magtanim na lang siya dyan ng pipino, kalabasa, or else magkapi-kapi na lang siya dyan, o minsan kamut-kamutin niya yung mga tiyan ng mga alaga niyang jaguar, yung mga mga tigre, o minsan higaan niya, magpalapa na lang siya, di ba? Kasi matanda na din naman siya eh. Dapat sa mga ganyan, magpahinga na lang eh. Diyos ko naman, yung papasok ka sa politika. Yan din kasi ang mahirap mga kababayan. Kasi kung sa mga anak lang,
'Di ba? Hindi masusustain yung business nila kasi maraming nagmamanage eh. Iba yung dito, iba yung doon na business. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang, maraming ang nagsabi na kapag bilyonaryo ang magulang, tapos yung anak hindi mo tuturuan ng ayos, paano sundin at paano manahin ang mga negosyo, mawawala ang billions mo. 'Di ba? Ito yan mga kababayan, kung ang mga anak, 'di ba? Katulad sa yung isang boksingero, di ko na pangalanan. Do you think yung isang boksingero na yan, bilyonaryo na yan, kung ang mga anak niyan hindi niya paaralin ng mabuti at alagaan ang kanilang yaman, pag namatay yung bilyonaryong boksingero na yan, do you think may billion pa rin? Wala na. 'Di ba? Hanggat hindi mo paaraling mabuti para kung paano sundin, 'di ba? Yung pamamaraan mo kung paano mo nakamit 'yan, mawawala din 'yan. 'Di ba? Ganon 'yun mga kababayan. Saka sa totoo lang, kung mayaman na kayo, kung alam nyo na sa buhay ninyo na hihiga na lang kayo, hindi pa maubos pera niyo, tigil nyo na. 'Di ba? Tingnan mo si Digong. Sabi niya, bihira lang daw sa pamilyang Pilipino na politiko na maging mayor ka, maging vice president, tapos maging president. Diba? Tapos sabi niya, naging presidente na ako, tapos na yung pangarap ko sa buhay bilang politiko, asaan siya ngayon? 'Di ba? Ganun yun mga kababayan. Ito, buti na lang yung isang anak ng boksingero yung lumaki sa hirap, marunong. Kaya nga, 'di ba? Patch drip. Oo. Do you think yung boksingero na bilyonaryo, pagka nawala yan or matanda na yan, magretiro na yan, kapag ka hindi ingatan ng anak nga yan, yung yaman nila, mawawala yan. Kahit dito kay Chavit, kung hindi marunong mag-manage ang mga anak niya, mawawala yung billion, mawawala yung pera nila. Kasi bakit? Sa ngayon kasi si Chavit maraming pera kasi yung mga anak niya nagmamanage. Pero pag nawala si Chavit, kanya-kanya na yan eh. Yung billions niyan, mawawala rin. Kasi hindi naman nila maiipon. Sa ngayon kasi, naiipon yung pera kasi yung isang kumpanya, binibigyan siya. Yung isa may share siya, yung isa may share siya. Pag nawala siya, hati-hatian na nila yan eh. Unlike doon sa mga C, yung may-ari ng SM, na kanya-kanya silang negosyo, pero iisang pangalan lang. 'Di ba? At least yung billions nila, nami-maintain. Na buong magkakapatid, puro bilyonaryo. 'Di ba? Kung ang isang kapatid tamad, kung ang isa asa lang din sa isa, mawawala talaga. Oo, mga kababayan. Unlike dyan sa mga C, no? Ng anak ni Henry C, na lahat talaga sila maintain. 'Di ba? Mga kababayan, lahat talaga sila maintain. Yung billion nila nami-maintain pa rin. Kasi bakit? Pinalaki silang sanay sa kung ano ang negosyo, pinapalaki sila, tinitrain sila kung paano pag sila na ang magmana, masusustain pa ba or mawawala ba? 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, ngayon meron pa kasi si Chavit ang pinakapuno eh. Pag nawala yan si Chavit, siyempre pag hati-hatian yan, ilan anak ba naman maghati? Karami. Do you think masusustain nila yan? Yung isang negosyo doon sa isa, yung isa doon sa isa. Either sa 10 business, 3, 4 lang mag-success dyan. And the rest, bagsak. Ganun yan, mga kababayan. Unlike sa mga C. Ulitin ko, ang mga anak ni Henry C, well-mannered. 'Di ba? Mga lahat educated. 'Di ba? May mga degree, may pagdating sa ganun, may ganun. 'Di ba? And the rest, alam niyo na. 'Di ba? So yun po yun mga kababayan, yung ating reaction niya na ang tirada ni Yossi Claire kakaiba. Hindi mo na kailangan magpa-presscon, hindi mo na kailangan magpondo ng mahal, 'di ba? Hindi mo rin kailangan pupunta pa ng Maynila at magpa-presscon. Si Yossi andyan lang, in-interview lang, ang sagot talab hanggang buto, 'di ba? Ganun yun mga kababayan. Ma'am Gina Orpilia, ayan, hello inaanak, di na kita nakasabay sa live mo. Anyway, ingat ka at enjoy. Napanood ayaw laging tumatawa, Tumatawa watching from Geneva, Switzerland. Hello po sa iyo dyan, Ma'am Gina. Deserve yan ni Sabit.
Sabi ni Ma'am Lily Tonini. Ngayon mga kababayan, sa totoo lang, at bukod doon na sa overpriced na kinaso sa kanya ni Cordero, meron pa siya yung Metro Walk. Questionable yan, na-sequester yan, paano nangyari napunta sa kanya. So, ibig sabihin ba, binenta ni Cory sa kanya yan? Kaya yan po ay nabawi po ng PCGG yan, mula sa lupa ng mga Marcoses, yung Metro Walk. Ang problema ngayon, na-sequester yan ng PCGG, paano napunta kay Chavit? So, kung binenta yan ng administrasyon ni Cory Aquino kay Chavit, asaan yung pinagbentahan? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. At take note, kung nabili man ni Chavit yan, bakit merong umaangkin? Di ba? Bakit merong umaangkin pa na mag-asawa? Pero yung mag-asawang umaangkin na yon, nadedo na. Di ba? Nadedo na. Ala, Diyos ko. At hawak ni Peebles yan. Nako. Mga kababayan, alam nyo na. Tanong natin kay Peebles. Di ba? Nagulat nga ako mga kababayan nga. Paano napunta kay Peebles yun? At hawak daw ni Peebles yan. Kaya nga sabi ni Peebles, Chavit, tinahamon kita, sagutin mo to. Ang lupa ng Metro Walk ay lupa yan ng mga Marcos noon na na-sequester ng PCGG sa administrasyon ni Cory Aquino. So kung na-sequester ng PCGG yan, paano napunta sa'yo? Ipagmamayari na ng gobyerno yan. Maliban na lang kung binenta ng administrasyon ni Cory sa'yo. Kung binenta ng administrasyon ni Cory sa'yo, bakit may umaangkin na mag-asawa pero pinatumba? Allah. Malaking tanong yan Malaking tanong yan. Questionable yan. Mga kababayan. Sunod.